Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, sir! Pasensya na kayo. Maraming vloggers ang pumukontra sa akin eh. Mas magaling pa siguro sila sa akin. Sana, yung mga vloggers na dito, pag uwi ninyo at mag-vlog kayo, huwag kayong magbigay ng opinion na kontra sa mga para sa bayan. Sino ba yung mga lumalaban para sa bayan? Yung mga tunay na Pilipino. Dati rin akong bataang makabayan member. Kaya lang, sinabi ng tatay ko, if you want to change the government, try to join the government so that you can make the changes inside the government. Ngayon, 40 experience ko sa government, wala pa rin pagbabago. Simula ng high school ako, kabataan makabayan, nakipaglaban ako sa gobyerno. Gusto ko ngayon tumulong sa gobyerno. Pero, ano ang nangyayari? Mukha yatang walang nangyayari sa bayan natin. For more than 50 years. Ganon din ang ipinaglalaban ng Communist Party of the Philippines for 55 years. Hindi rin sila matatalo. Bakit? Ganon pa rin ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kaya nandyan pa rin ang Communist Party of the Philippines. Siguro, pag maayos ng gobyerno ang pamamalakad sa ating pamahalaan, ay mababawasan ng mga lumalaban sa gobyerno, particularly ng Communist Party of the Philippines. Hindi naman natin sila ininwalay sa atin. Dahil sila ay kapwa natin Pilipino. Tama naman ang ibang pinaglalaban nila, maliban sa mga propaganda na sinusunod nila sa kanilang konstitusyon. Ang Communist Party ay kunwari lang na lumalaban sa ating gobyerno, pero kunwari sumusunod sila sa ating konstitusyon. Pero sila ay merong sariling konstitusyon na sinusunod. Yun ang tama na dapat alam ng tao. Alam ang nangyayari din ganito ay alam na alam ni Ka Eric. Magpapasalamat tayo kay Ka Eric dahil sa kanya ay nalalaman natin ang tunay na pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines. Marami na rin akong nakasama na miyembro ng Communist Party of the Philippines. Kaya lang ang aming pagsasama ay sa magandang paraan. Tumutulong sila, kagaya ni Ka Ruben Guevara, ang namatay na lang, hindi pa tapos yung pinaglalaban. Si Ka Ruben ay tumutulong nung siya ay bumalik sa pamahalaan, ay nagtrabaho siya sa aking opisina sa Camp Aguinaldo. Ito na pag-uusapan namin kung ano ang dapat gawin para sa kabutihan ng ating bayan. At marami pang iba, kagaya ng mga 36 na former active NPA commanders o mga actually tatlong platoon leaders ang nakasama namin sa Davao nung kapanahonan ng Sparrow Operation. Sila rin ang nagtuturo sa amin kung saan yung mga kalaban. Bawal kasi ang maggamit ng armas sa paglaban sa ating gobyerno. Kaya ang pinaglalaban ko ngayon ay pwede natin na bago ang ating gobyerno sa mapayapang pamamaraan. Inaayawan namin ang paggamit ng dahas. Kahit kami ay nagagaling sa Armed Forces of the Philippines, yung mga retirees, pinagbabawal namin na gumamit ng dahas dahil marami ang mga sibilyan na matadamay kung sakaling magkakaroon ng gera. Kaya dapat na itindihin natin. Ngayon, sa mga nandito, alam ko na maraming nagsisimpatya sa mga alanganin na ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang, yung mga nagsisimpatya
simpatya ay nandun pa sa kanilang mga bahay. Takot din silang lumabas. Tama. Nagkaalanganin sila na baka maggumawa na naman ng karahasan ang ating kapulisan dahil nakita nila kung ano ang ginawa doon sa Davao sa KOJC. Na-assign naman ang Davao ng 10 taon. Wala pa yung simbahan ng KOJC doon. So alam ko kung anong nangyayari na kabutihan sa Davao. So ang karahasan ay hindi na natin dapat na maulit. Pero kung gusto naman ng iba ng tunay na karahasan, baka gusto nyo ang mga nangyari sa Indonesia, hindi lang ngayon. Dahil noong 1963, 1.3 million ang namatay na sibilyan doon sa Singapore bago nagising yung mga tao. Kaya ayaw natin na magkaroon ng karahasan. Dahil nakita natin sa ibang bansa na ang karahasan ay walang magandang patutunguhan, lalo na pag ang mga biktima ay sibilyan. Ngayon nakikita natin ang korupsyon. Saan ba nagsimula o kailan ba nagsimula ang korupsyon sa ating bayan? Bata pa po, nakikita na natin yan. Nakikita na natin yan. Siguro yung mga nakapag-aral na, alam nyo na yung pangyayong korupsyon. Ang korupsyon ay sinasabi natin dahil sa kagawan ng ating local government at ating national government. Hindi nila ginagawa ang tamang trabaho para sa ating mamamayan. Ano ngayon ang nakikita natin? Ano ngayon ang nakikita natin dito sa ating bayan? Ito ay pinakita ng ating Senado at sa Convention. Magpasalamat tayo sa ngayon na nakikita natin kung gaano ka lala ang korupsyon sa ating gobyerno. Pinakita ng Kongreso at ng Senado, salamat sa kanila, kung gaano kalala ang korupsyon sa ating gobyerno. Bakit? Ang mga involved sa korupsyon ay nasa gobyerno rin. Tama! Ngayon, kung hindi nila maayos itong nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sino ba ang dapat na mag-ayos para mahinto ang korupsyon? Di ba ang taong bayan? Correct! So, ipakita ng taong bayan na ayaw nila sa korupsyon. Kaya kailangan pag sinabi, lumabas kayo at labanan natin ang korupsyon. Sana ay marami rin ang lumabas at makihalap. Tama! Ang sabi ng iba, si General Simo, hindi ka na-appointment. Kaya hindi ko kailangan ng appointment. Nung pumasok ako sa armed forces, ang ambisyon ko lang ay makatulong sa pagbabago sa bayan. Marami ang ino-offer sa akin, pero hindi ko tinanggap dahil ang boss ay kurang. Hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang boss na kurang. Correct! Ang pinakamatinding issue ngayon ay infrastructure development, lalo na itong flood control projects. Naging commander ako ng 2 Army Engineer Brigade, isa sa Maguindanao, isa dito sa Metro Manila. Ang area na nakobera namin, ng Brigade Commander ako, 2007 to 2008 sa Maguindanao, ay buong Region 11 and Region 12, dalawang region. Lahat ng infrastructure development sa mga malayong barangay, ang iyong gumagawa. Electrification, farm to market road, school buildings, health centers. Bakit kinuha ito maliliit na project? Maliit lang ang pondo noon eh. Ang school building doon is worth only about 500,000 pesos na kagagawa na tayo ng school building. Nagreklamo yung DPWH.
DPWH na bakit binibigay sa amin. Ang trabaho ng amin, hanap ng kalaban. Pero ang engineer sa amin, hindi kalaban na ang nahanap. Ang engineer sa amin ay tumutulong para maayos ang kabuhayan sa mga barangay. Yun ay tumami ang aming project ng panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Doon na nagsimula ang kalayaan sa barangay project na initiated ng aming Presidente Arroyo. Siya ang nagsimula kung paano maayos yung nasa barangay. Lahat ng aming project sa Armed Forces ay nahinto dahil sa panahon ni Noynoy Aquino. Bakit? Dahil sa panahon ni Noynoy Aquino, ang kanyang advisors ay ayaw na makapenetrate kami sa mga barangay para mabigyan ng magandang buhay ang mga tao sa barangay. So alam nyo na kung bakit. Ang pangalawang dahilan, gusto ng DPWH na lahat ng construction, farm to market road, school building na malalaki, ay ibigay na lang sa kanila dahil na naman daw ang trabaho nila. Ang budget doon ng kabahayan sa barangay project sa buong Pilipinas na binigay ng Office of the President is 2 billion pesos lang.